Okay, so isa po sa mabiyayaan yung pamilya ni Kuya Moy and Ate Bianca po mga kabayan, kasi nakita naman po natin kung gaano karupok yung bahay niya at tumutulo na din po yung yero niya. Sa katunayan po mga kabayan, nung naabutan natin sila dito, nung tayo ay nag-ikot, ay nakita natin yung kanilang sitwasyon dito mga kabayan, at naghahakot po siya ng mga pangposte niya, kahit papaano gumagawa siya ng paraan para makumpunin niya yung mga sira ng kanyang bahay. So sa katunayan, meron na po siyang extension or paglilipatan siguro ng mga kabayan, kasi nga talagang panibago ang lahat ng kahoy dito sa bahay ni Kuya Moy po mga kabayan. So ayan, nandito na yung mga materyales. Ayan na po yung ating mga materyales ay anim. And then yung mga pako natin ay nandito na. Alambre, bumili na rin ako mga kabayan para meron na pangtali-tali. At nandito na rin po yung yero natin, yung alulod natin, nandyan na. Kompleto ricados na yan mga kabayan. Ito yung ating gagawin. Okay, so ito yung sinasabi ko po kanina mga kabayan, na nung nakita natin si Kuya Moy po dito mga kabayan, meron siyang mga buhat-buhat na mga ganito, no? At tinanong po natin, sinalubong po natin ay para daw sa kanyang bahay. So nag-extend siya dito. Hindi pala talaga extend mga kabayan, kasi sira na nga po yun. So ang gagawin pala niya dito, siguro for a while, habang gagawin niya yung pinakakwarto nila, dito muna sila lilipat para meron silang masisilungan at paglipatan ng mga gamit nila dyan na nasa loob. So ngayon po, tamang-tama, kasi nga po gumagawa sila ng ganito mga kabayan. Sa kahoy walang problema, marami dito. Sa kawayan, basta nandyan lang, basta masipag ka lang, nandyan lang yung mga kawayan at mga kahoy, katulad dito sa ginawa niya na bago natin siya maabutan, naputol na niya yan at nahakot na rin po yung iba. So ito yon, ito yung itsura sa bahay ni Kuya Moy po mga kabayan. Ayan, ito lang po yung kanilang dingding, sako na butas-butas pa, no? And then yung mga lahat ng mga materyales po mga kabayan, ayan oh, kahit kamay ko po mga kabayan. Oh, see? Anong anay oh. Oh. Kahit kamay ko, kayang-kaya ko. Oh. So ibig sabihin, napakarupok na po 'yan. So hindi na po 'yan pwede. And then ito, oh. Matibay pa ang ano ko diyan mga kabayan, yung daliri kong isa, no? And then yan. Lahat naman na ganyan, lahat na ganyan. Kinain na po ng anay. Ito, hindi na nga nag-connect ko. Oh, hindi na nga nag-connect. Wala na. Sira na. Oh, hindi na nag-connect mga kabayan. Ayan, hindi na nag-connect. Wala na talaga. So, lahat to, walang matitira. No? Talagang i-wash out to lahat. Tapos yung yero nila mga kabayan. Siguro sikanhan lang to, Kuya Mo, yung yero nyo. Opo, sikanhan lang kasi nakikita ko maraming butas. So, chiniko to mga kabayan kung anong magagawa natin dito sa bahay ni Kuya Moy. Binilang ko yan. 1, 2, 3, 4. 4 na yero. So malaki na. Malaki na yung 4 na yero po mga kabayan. Yung bahay. Or 5. Para kahit paano may bulada or 5. So ngayon, bumili tayo ng yero. No? Ang yero na tinanggal dito mga kabayan, doon nila yan ilalagay sa in-extend nila na kusina. Yung bago na nabili nating yero, dito ilalagay ni Moy. Kailang, syempre, si Kuya Moy, mangangalap na naman yan o mangunguha na naman yan ng poste. Opo. Diba? Nag-usap na tayo, Kuya Moy, na maraming kahoy. Walang problema. Wala na pong problema. Oo. Kukuha lang dyan sa baba, marami. Yung gagawa, marunong. Opo. O, kayo naman gumawa dyan, diba? Opo. O, marunong, may katuwang, si Bilas, Opo. tapos si tatay at mga kapatid. Opo. Bayanihan. Opo. Ha? Kasi ang maibigay ko lang Kuya Moy is yero, plywood, pako, at iba pa. Pagtutulungan yon Kuya Moy, ang bahay mo. Kasi ang usapan natin, bahala ako sa light materials, no? Maibigay basta mabuo mo, no, at bahala na kayo, maibigay namin yung pangangailangan nyo. Importante yung yero at yung mga pako. Dito sa plywood, Kuya Moy, ang gagawin natin dito, i-plywood mo yung kwarto. Opo. Yung mga kusina at yung mga extension, mga kahoy-kahoy na lang yan. Kasi marami tayong kawayan dyan. Marami pong kawayan. Kasi kung ipalibot din natin lahat, pati kusina, i-plywood natin yan,
wala nang hangin lalabas or papasok. Mainit na. So, syempre, yung kwarto na lang, no, medyo taasan mo to ng konti para magkasya pahiga ba or bahala na kayo kasi marunong nga kayo magpanday, no? Opo. Basta mabuo nyo. Plywood dito sa loob, sa kwarto para pagdating ng gabi, yung bata, hindi malamigan, hindi nasipunin, dahil ang mga bata dito mga kabay, hindi naubos na ng sipon, ubo, kasi sa klima, no? And then ganito yung tulugan nila. So talagang ang lamig nandoon na, yung allergy nandoon na. Siyempre, allergy din po mga kabay, dala ng hangin, kung ano-ano nagliliparan dyan, dala, kasama ng hangin, nalalanghap ng bata, kaya hindi naubusan ng ubo at sipon. Siyempre, pag ang bata hindi naubusan ng ubo at sipon, baka matamaan yung baga, no? Mabronchitis, o ma-TB, o ano na, problema, another problem na naman yon. So, i-ano natin dito, Moy, plywood natin. Tapos dito, Moy, ang gagawin nyo dito, ay, ikawayan mo na yung palibot. Kasi kusina mo naman na to eh. Opo. Ikawayan mo na yan. Opo. Ang ganda-ganda tingnan, malamig. Para pagdating ng tag-init, hindi mo na magagamit yan dyan sa loob pag tanghaling tapat kasi mainit na. Opo. So, syempre, ang tambayan nyo dito. Oh. Dito. Lagay ka ng mga kawayan dyan, no? And then, upuan. Yung Opo. mga upuan na ano, Opo. upuan ganyan. Upuan dito sa gilid, tapos lutuan nyo dyan, tapos kawayan na palibot. Ang importante, hindi na kayo tutulo dyan, no? Hindi na tutulo yung higaan nyo dyan, at hindi na kayo lalamigin kasi nga, may plywood na. Ang importante, mga kabayan, kasi gumawa talaga ako ng parang mga kabayan na mga plywood itong bahay ni Moy kasi may bata. Ilang buwan pa lang mga kabayan, tapos napakalamig dito para hindi masyadong lalamigin. Kaya sabi ko, sige, kahit 6 na piraso, basta kwarto lang ang plywood, ayos na yun. Wala na problema. Lupa at pagano ko na lang po yung kuwan. Kusina namin Oh. para pag humangin po hindi aabot sa bata. Oh, sige. Mga kabayan, syempre, gaya ng sinabi ko, hindi po pwedeng magbayanihan na lang na, syempre, wala kang kahit pangkape, wala kang pangkain nila. Syempre, kailangan yon. Pagkain, kape, pagkain, kape, pagkain, kape. So, nandoon na lahat mga kabayan, no? Hindi lang materialis ang ginagawa natin ngayon pangbigay, pati yung grocery natin, bigas ang importante, tapos groceries, para kahit papaano, hindi na po problemahin ni Moy kung paano, kung saan siya kukuha ng pangkain doon sa gumagawa ng kanyang bahay. 'Di ba? Kasi ganyan sila dito eh. Magkakapatid, no, manugang, bilas, biyanan, tulong-tulong po yan. Pero syempre, ang pagkain magagaling kay Moy. 'Di ba? Alangan naman gagawa sila diyan na walang pagkain. So paano naman yung gagawa? Kawawa naman. Paano lang matapos at magawa itong bahay kung gutom naman ang sikmura? Kaya kailangan, lagi kong sinasamahan, merong nakalaan para sa budget ng pagkain naman kami para tuloy-tuloy ang paggawa nila. Kasi, Moy, ngayon, hindi pwedeng bitin-bitinin. Kailangan maumpisahan. Kasi ang ulan din ngayon, hinahabol tayo. Oh. So, kailangan din, para hindi rin masira yung mga plywood natin na nakaganyan yan dyan, dahil may tulo dyan yung bahay mo, pati yung yero, gagawin na natin kaagad, Moy, ha? Opo. Oh. So, ayan po mga kabayan. Siyempre, magpapasalamat tayo sa ating mapagmahal and very generous sponsor na meron na naman po tayong nabigyan ngayon ng pabahay kubo po mga kabayan. Ma'am Philly ng Ordaneta, 9,000, and Ate Cynthia Adunga and Kuya Rocky Adunga from San Diego, California po mga kabayan, 5,000. Pinag-add ko po yung mga kabayan at pinagkasya para sa materyales at grocery para kahit papaano may kakainin ang gagawa po mga kabayan at mabuo ang pangarap na simpleng pangarap na bahay kubo na kahit papaano pagdating ng tag-ulan, no, na hindi na sila mahirapan dahil tag-ulan na ngayon mga kabayan, no, hindi na sila mahirapan, lalong-lalo na hindi magiging kawawa yung mga bata. So ayan po ang grocery, Moy, no, at another groceries and another bigas para sa pag-umpisa gawa dito sa bahay kubo ni Kuya Moy and Bianca. O Kuya Moy, nag-usap lang tayo kailan lang, no, nakarang araw lang. Although hindi ka humingi sa amin ng pangpaayos ng bahay mo, pero syempre nakita ko at nakita ng ating
sponsor, no? At hindi mo pala alam na isa sa target namin na kahit paano matulungan at maalalayan namin kayo sa pagpagawa ng bahay mo. Ano sa pakiramdam mo ngayon? Salamat nga po sa tulong niyo dahil di ko po alam na may darating din po palang hulog na langit na para sa akin po. Di ko kasi akalain po na ganito ang mangyayari sa akin. Nagsisikapan ko pong gagawang bahay kahit butas-butas yung hero ko. Pinagpapasisan ko po. Kaya nanalangin po ako sa Panginoon na mayroon palang hulog na langit na para sa akin. Na may tutulong kagaya niyo po sa akin. Yun lang po. Iyan. O, diba? Kasi hindi niya kailangan mga kabay na datanan natin siya na naghahakot ng mga poste sa bahay niya. Hindi rin siya nagsabi sa atin na, Madam, baka pwede mo kaming tulungan. Hindi talaga. Hindi siya nanghingi. Hindi siya nagsabi sa atin na ganyan. No? Pero ang utak ko at mata ko tumatakbo na, no, nagmamasid na ako sa paikot ng bahay niya kung ano yung pwede kong gagawin sa kanya after sa ma-vlog namin siya mga kabayan. O kaya hindi niya napigilan na nangilid-ngilid yung luha niya kasi nagsikap nga siya mga kabayan na mabuo yung bahay niya kahit gaano kahirap yung buhay mga kabayan, kahit hirap na siya sa pagtatrabaho kung paano pa niya buhayin yung kanyang pamilya, pinagsabay niya yung paggawa ng bahay, pagkumpuni sa bahay niya. Ngayon, nagulat siya na akala niya yung mga materials kung saan natin dalhin, pero ito palang mga materials na dala-dala natin, yung hakot-hakot niya ay para sa kanya, para mabuo na yung kanyang munting pangarap dito sa bahay niya, bahay kubo po mga kabayan. Kaya maraming salamat po, Ma'am Philly ng Ordaneta and Ate Cynthia Adunga and Kuya Rocky Adunga from San Diego, California, dahil isa sila sa nabigyan natin ngayon. So yan po mga kabayan ha, ulitin ko po, nasabi ko na doon sa ibang vlog natin, sabi ko po, yung pabahay natin ngayon, lalo-lalo sa mga malalayong kabihasnan, na mahirapan tayo sa delivery, mahirapan tayo sa paghahakot, ang maibibigay lang po natin ay light materials na mga gamit and then ibigay natin sa kanila, bahala na sila. Basta tayo maghatid ng mga materials, no? Bahala na sila gumawa noon, bayanihan, para kahit paano yung bahay lang tumutulo ay magawa natin, maayos natin sa pamamagitan ng bayanihan dito sa bahay ni Kuya Moy. Masaya po ako dahil akala ko po walang bahay na magiging maganda ngayon. Ngayon, hindi na, kumbaga, ibig sabihin, gaganda, maayos na yung bahay mo, na hindi na ganito na nakatiwangwang. O yun yung ibig sabihin, gaganda, ibig sabihin, napaka saya sa puso nila mga kabayan, no, na kahit papaano yung simpleng na ibigay natin para sa kanila, para na silang may mansion na bahay sa simpleng mga materials na binibigay natin sa kanila. Kasi nakita nyo naman, nadata natin sila dito, di ba? Halos, naku, kung may bagyo mga kabayan, paano sila dyan? Talagang mababasa sila. Pero ngayon, kahit paano nandito, pinagbuklod-buklod yung ating pagmamahal sa mga kabayan natin, na kahit paano, ay mabigyan natin sila ng magandang simpleng hanan po mga kabayan. Okay, sige. Bukod dyan, may dala kaming chicken, lechon chicken. Pagsulasuluhan ang munting chicken, alam ko kung gaano yan ka sarap para sa inyo dahil syempre ang ibili nyo yaan ay ibili na lang ng kapay or asin bitsin para merong panimpla sa mahabang panahon kasi bibili isang kainan lang. Syempre doon tayo sa pangmatagalan. Ano to? Avocado po. Avocado. Kahit papaano may ano pa ito, may mga bunga pa. Magkano ngayon isang sakong avocado? Ewan ko po dahil di ko po nasubukan nagbinta ng ganyan na isang sako eh. Dito. Oh, so ayan po mga kabayan, naka-ready nga pambenta ni Kuya Moy. Kahit pa paano ay mayroon siyang avocado dito sa tapat ng bahay niya. Pinitas niya at i-deliver niya. Ng pako kung hulog na langit. So ito yung nakalaan na ibenta mo pambili ng pako. Oo, sana. Talaga naman, oo. Kaya pala, kahit pa paano, ay kaya pala napaluwa si Kuya Moy kanina. Kasi, biro mo yung isang sako, no? Ito sana ang ibibenta niya, nakalaan, para pambili ng pako. Para meron. At nabitin pa nga po mga kabay yung mga ginagawa niya dyan, extension. Kasi, siyempre, wala palang pako. Ito pala pabili ng pako. Ngayon mo, hindi mo na problemahin yung pako. Kasi alam mo yung pako dyan, may 1, may 2, may 3, may 4, may 5.
Oh, 'di ba? Okay lang, naglaro sila. Okay lang. So, hindi lang isang klaseng pako moy ang meron, kundi lahat ng pako 1 to 5 na size ng pako ay nandiyan na. Ha? Oh, 'di ba mga kabayan? Imagine magbenta pa para lang makabili ng pako. So nung nakaraan din po mga kabayan, nung umuwi tayo after natin sila may vlog, kasi pumunta pa kami doon sa dulo. Pagbalik namin, kahit madilim na, talagang sumalubong pa sa akin para magbigay ng ilang pirasong abokado po mga kabayan. Ganyan sila dito, ganyan sila. Pag nabigyan mo sila ng ganito, kahit something dyan, kung anong mapulot at anong maibigay nila, magbigay din sila. Para bang pasasalamat nila na napuntahan sila, nabigyan sila ng biyaya, pasasalamat nila yun. Kahit ano dyan, isang piraso, dalawa, papaya or mga abokado na 1 kilo o 2 kilo, ibibigay po talaga nila yung mga kabayan. Kung wala, ay talagang pupunta, tatakbo pa yan sila, pupunta doon sa taniman nila. Titingin sila kung anong mapipitas nila. Ganyan po sila. Paminsan-minsan matikman man lang nila yung lechon manok po mga kabayan. Hindi na alam buksan. Hindi mo alam buksan? Buksan mo na. Sige. Tama yon. Sige, hilain mo lang. Gulo yung pagkagulo. Sige, hilain mo lang. Hindi alam buksan ni Ate Bianca. Di ba? Kahit nga pagbukas ng lagayan ng lechon manok ay hindi kayang buksan ni Ate Bianca. Sige, hilain mo Dahil lang. walang alam eh. Ngayon lang makakatikim ng lechon. Ngayon lang makakatikim na lechon. Pagbukas hindi alam. Ayan, makan yan. Ay, apo. Migno, kaya na. Ganyan, di ba? Migno, pampunong ka siya. Halak mo na. Migno, tamahan ka na. May lara dyan, may gravy dyan, o bahala kayo kung anong sausawan. Halata ngayon lang talaga nakatikim ng lechon na di-zipper. Kasi hindi alam kung paano buksan yung zipper ng yung ziplock po mga kabayan. Kasi di-zipper eh. Hindi mo ako ay No? niya. Sige. Masarap yan na klaseng Nagkano, lechon bandar. manok. Kahit Ayun, ako yung nasasarapan dyan. Kaya sabi ko, patikimin natin sila ng ganyan. Kasi ako nga nasarapan dyan Kaya eh. nag-alihinit ba dat si? Kaya na. Sige, kain na kayo. Namnamin, magpakabusog. Namnamin ang sarap ng ulam. Magpakabuhi. Ito ba yung tulog? Hindi ba mo? Ay, nagkapagsaw-saw. Anak mo ti. Baka mamaya ano na. Sa bagay, gravy na lang sa kanila. Ito oh. Sa takala na. Gravy na lang sa kanila. Tadi mi dito. Wato ito takat ya. Meron natin yung malaba. Mangan ka na. Kami. May paakap-akap kasi kasi natuwa siya na may ulam daw sila ng ganyan. Mangan ka na ba ito? Bahala ka na ito. Kanya mo na. Ikaw ka na. Ano ka bun? Bahala ka. Ako mangan. Mabuhay ako. Sige. Nang ka na. Mangan ka na. Mangan ka na. Jimmy, tara na. Patikimin mo. Baka akala siguro niya anong ulam to. Akala niya sili. Akala, Diyos ko, alam mo po, nakaawa naman. Tininan pa niya kung anong klaseng ulam to. Bakit nakabalot ito ng ganito? May foil pa. Di ba? Umupo na siya nung natikman. Kumuha na. Diyos ko, tininan, pinagmasda niya kung anong klaseng ulam po mga kabayan. Nung natikman niya, umupo na siya kusa at dumampot na ng pagkain. Ayaw talaga nung isa. Ayaw. Kumain na kanina kasi nauna eh. Diba? Nagkapit Diyos tayo. ko. Kunwari, aayaw nung natikman na. Gusto ka na. Nilambing lang naman yan. Abang sweet naman ni Kuya. Ano ka na ba ito? Ang hindi alam ni Bunso, nilalambing siya ng kuya niya. Kaya lang naiirita. Sige na, kain ka na. Hayaan mo na. Hayaan mo na siya para hindi iyak kumakain si Papa. Minit mo kura. Mang. Mang ka na ba?
Sarap. O, mag-ulam ka Huwag mo tipirin yung ulam. Ngayon lang yan. Sige. Sige, kuha ka. O, sige. O, yan. Hawakan mo. Yan. Sa'yo na yan. Huwag mo nang bitawan. Oh, wow. Yummy. Oh. Sa'yo na yan. Huwag mong bitawan. Huwag lang mahulog. Marami. Kumain, besar siya. Ano ka? Kaya niya magkinaboy. Binili ko rin. Di ba deh? Mangkaw na. Diyan na deh, magulo ka ba na eh. Ngayon lang nabuksan yan. Habang may ginagawa. Mayroon kasi gumagawa ka, tapos nag-iisip pa rin ang pambigas niya. Yan, ischedule muna trabaho. Habang may bigas niya. Hindi na muna makakapuso dahil bigas na. Ano Jimmy? Sayo ka kano? Di na. Ang sayo ka kano tin ay manangis. Diyan sayo ka ah. Ti, magulo kay tanay. Tidak. Galing tayo bagbag mang na. Bagbag ang maubos alo ah. Kali mancarap kali gulay icun icun barak Kumain ka ng barak na karaan. Mm. Nagluto sila ganyan. nakuha di bayo Kumain din kayo. bigay dito Bigas nila. mahirap na po hindi magtitipid kung ganitong ulan niya Mayroon mamusong ngayon eh. dulas ng daanan kaya bus ko puso wag puso mamuso ka muna kanya tapusin ko muna kagang trabaho ko. So ayan po mga kabayan, no, nakakatuwa kasi kahit nabigyan natin sila ng ayuda noong kanang araw, no, pero tinipid talaga nila yung bigas na dala natin, no, yung kalahating kaban. Ngayon, ayan, kunti pa lang ang nabawas. Kasi pag kumikita sila araw-araw mga kabayan, kahit may bigas sila dyan na nakapundo, ay bibili pa rin at sila at bibili. Kasi sabi nga ni Kuya Moy, mahirap kapag tag-ulan daw, no? Mahirap kapag tag-ulan, maubusan ng bigas, mahirap mga lakal. Ngayon, kapiraso pa lang, kunting-kunti pa lang, siguro mga isang siinga lang yan, nabawas dyan mga kabayan, and then meron na namang bigas na dumating na bago na binigay natin kasi panghanda nga yan doon kasi hindi siya makapagtrabaho para tuloy-tuloy ang gawa. Hindi siya makapagtrabaho, hindi makapaghanap buhay, walang income. So, siyempre, tuloy-tuloy yung trabaho ng bahay niya. So, mayroon na silang pagkain dyan na nakatabi. Kaya, Kuya Moy, kailangan, habang marami pang nakapundong pagkain, ay, trabahuin na. Opo. Kasi mahirapan ka na naman, pag maubos yung pagkain, nandyan na yung materyales, nakatiwangwang, masira yung mga materyales. Kasi ang problemahin mo na naman is yung pagkain. Kaya kailangan, sabihin mo sa mga gagawa, bago mag-umpisa ha, kailangan gagawa muna tayo bago tayo kakain. Kailangan gagawa muna. Opo. Di ba? No eat, no work. No work, no eat. Ganun ha. Pag walang trabaho, walang kain. Pag walang pagkain, pag walang trabaho, kailangan, syempre, siguraduhin mo muna. Kasi kawawa ka naman. Nagsige ka lang bayanihan dyan. Ay, ang dami na para mamaya nag-fiesta ng bahay mo, walang gawa. Naubos yung bahay mo, wala nang fiesta, wala na rin gawa. O paano na? Kawawa ka, di ba? Okay, sige, ganyan. Okay, so, ayos na po mga kabayan. Maraming salamat dahil bahala na sila. No? Nandito pa rin tayo. Titingnan natin, monitor natin kung ano ba ang nangyayari doon sa yung mga materials na binigay natin sa kanila. So, ilan po ang ating maibigay? Puro light materials.
sa ngayon? Gaganda na yung bahay ni bibi ko. Yes, hindi na lalamukin. lalamigin. Gawa na ulit. Gawa na ng bibi. Oh, sumagot siya ha. Sumagot siya. Oh, sumagot siya. Oh, tinan mo. Naka-smile pa yung bata na yan. Hindi ka nalalamigin dyan. Kanina nakita kita, naabutan kita natutulog dyan. Nagising ka lang sa ingay ko. Talagang nakatalukbong ka ng makakapal na kumot. Kasi alam kong malamig. Oh, di ba? Pero ngayon hindi ka na lalamigin. Hindi po sa makatulog kung walang kumot. Oh, siyempre Lamig. nasanay. Siyempre malamig kaya hindi talaga makakatulog hanggat walang kumot. Oh, bye-bye na. Ay, babay ka na. Babay ka. Babay ka. Bye-bye. Pero babay ko. Bye-bye. Ay, nakatingin lang. Sabi niya sa ka na lang, hindi pa nayari yung bahay. Okay, sige, Kuya Moy, ha? Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.